Alright, magandang hapon na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So may gusto lang ho ako na i-share ho sa inyo. Ito yung part 2 ni Ate Girl. Kahapon kasi part 1 po yun, di ba? Alam nyo naman, dati po itong DDS na ngayon ay parang umayaw na talaga siya sa panig ng mga DDS kasi siguro na-realize niya na hindi niya na kayang sikmurain ang kanyang ginagawa. Kaya eto na ho, isinisiwalat niya na yung mga nalalaman niya noon. At ito ang second part or part 2 ng kanyang pagbubunyag. Eto ho mga ka-action, mga kakamping. Ulitin ko lang po, disclaimer lang po ha. Hindi ko po kinukonfirm itong mga sinasabi ni Ate Girl. Kasi po una-una, hindi ko po kilala ang pinaka-background ni Ate Girl. Ito ay sinishare lang natin for awareness kung sakaling magkatotoo man itong sinasabi ni Ate Girl. Okay? Dito kasi sa isang live kahapon ni Sir Nino Barsaga na kung saan ay isinir nga ho ito sa live ang kanilang pag-uusap, no? At eto ho, may mga binunyag na naman si Ate Girl dito, mga ka-action, mga kakampeng. So, bago po ako magbigay ng aking sariling opinion, panoorin po muna natin ito mga ka-action, courtesy o credit po sa video ni Sir Nino Barsaga. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, sir. Kanina to sa interview sa inyo ni Mr. Alfred Mark Guzman, meron binabalak na rally. Ang pagkakaintindi ko, November 30. Tapos, minarinig ako sa inyo kanina na meron nga binabalak this coming November 5. Ano po ba itong November 5 na? Sa inyong pagkakaalam, ano po ba itong kilos protestang gagawin nila? Kasi ganito kasi sir, merong dito kasi yan nag-umpisa, merong tawag ito, referral from the Office of the President sa mga DSWD, natulungan kami. Ngayon, hindi sila kumikilos. So, merong nagsabi sa akin, hindi na yan talaga kikilos yung mga head dito kasi sabi nila, hindi na hanggang November na lang si PBBM. So, yung narinig daw nila na itong November 5, meron silang kaguluhan. Hindi ito basta-basta sir funded lang ni Cabit Singson. Ito ngayon, funded talaga daw ng China. Okay. At ang kapalit nito is kapag makaupo si Inday Sara is ibibigay na yung ating yung responsibility seat. Hindi na sila maninialam. And then, kapalit, palabasin si Pastor Tibuloy. Yun yung ano nila. Kaya, meron, itong iba na to, nakakaawa naman. Yun nga, narinig ko. Alam mo yung, naawa nga ako eh. Kumbaga, yung bang sinasamantala nila yung kulang sa pag-aaral ng tao. Yung gano'n, sa kapalit lang na maliliit na halaga. Alam mo, kanina nung sinabi nga sa ako, naawa ako eh. Kasi kilala ko yung mga nire-report nila. In fact, kanina, dinaanan ko talaga, kung totoo pa talaga. Sarado talaga yung mga tindahan. Sabi ko nga sa sarili ko, may silang conscience ka na meron silang peace of mind. Bakit sila naghahanap ng ganito? Uhulihin sila, masisira yung buhay nila. Akala nila na talagang mag-i-scan. Ma'am, ito po ang tanong ko, ma'am. Kailan pa po kayo umalis sa Duterte community? Nung last year, sir. Opo. Ito po mama, diretso ang tanong ko. Siyempre, pag napanood po ito ng mga tao, itong pag-uusap natin, na nagkikwento kayo, November 5, meron activity gagawin, na rally, ito po bang November 5, 2025 po ito, di ba? 25 po. Siyempre, iisipin nila, kung wala ka na sa Duterte Group, paano po kayo nakakuha ng mga information sa mga plano po nila? Siyempre, di po maiwasan po na may mag-isip ng ganyan. Davao City. Actually, mayroon pa rin mga taong nakapalibot sa kanila na ayaw na sumama talaga, sir. Ayaw na talaga sumama. So, sinasabi nila sa akin, parang nakarating. In fact, sinasabi na nila, hindi yan lahat na taga Davao City is na-recruit talaga nila. O sila mismo, ayaw nila. Pero, kung pipilitin talaga silang sumama, wala silang choice. Opo. Kasi tayo, kilala natin yan sila. Opo. Oo. Ito ma'am, itong sinasabi niyong mga sila, meron po bang mga personalidad dyan sa Davao na nangungunang nagre-recruit?
natin malaman ng mga pangalan? Empleyado po ba sila ng city government? Yung isa is actually religious group. Religious group. Ito po bang religious group? Kanino po ito nakakunik? Sakay Pastor Kibuloy. Kay Kibuloy. Okay. Ngayon ma'am, nagkaroon ka po ba ng connection kay Kibuloy? Actually, hindi kami nagkakaanuhan yan kasi before, as you remember, is yung mga vlogger nila is kalaban ko. Kasi doon lang hindi ako maintindihan daw na DDS kasi minsan kumakapi ako sa mga dilawan kapag yung mga operation ba. So, sa mga group na mga yes, nakasama ako. Lalo na yung, nung last year, nung inano si Kibuloy is, kumakapi pa ako sa kanila. Opo. Ang dalawang tanong ko ma'am, nabanggit nyo rin po kanina, So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na ho natin si Ate Girl. Oh, grabe no? Grabe pala ang plano. Kung totoo man yan. No? Grabe ang plano nila. Ano daw ang sabi ni Ate? Ang plano daw hanggang November na lang si Mr. President Bongbong Marcos. Siguro ang mini-mini Ate Girl, hanggang November na lang ang pagiging presidente ni Mr. President Bongbong Marcos ayon sa kanyang nakalap. Yun yung sinabi ni Ate Girl, no? Yun yung sinabi ni Ate Girl. Anong sabi niya? Pandid daw ng China at kung sakali daw ang kapalit na ibibigay ang West Philippine Sea at paglaya ni Kibuloy. Ito sinishare ko lang para may record din po tayo, no? Kaya nga sinasabi ko po, hindi ko po kinukonfirm yung sinasabi ni Ate Girl kasi hindi ko po siya kilala. Ito ay for the record lang. Kung sakali halimbawa magkatotoo man yung sinasabi ni Ate Girl, 'di ba? Pero sabi ko nga sa inyo, malabo pa sa pusit yung mga pangarap ng mga DDS na ito. Sa totoo lang. Pero ito lang sana ang masuggest ko. Sana mapansin po ito si Ate Girl ng otoridad na kumbaga maimbitahan po siya ng otoridad para makuna ng statement sa kanyang mga sinasabi. Kasi pumapayag ho siya na i-on the air o i-content ang kanyang mga conversation kung sino-sino ho ang kanyang mga kausap. So, posibilidad na siguro totoo itong sinasabi ni Ate Girl. Kaya nga sinasabi ko, dapat siguro na ma-invite po siya ng otoridad para makuna ng statement. At ito naman si Ate Girl, kailangan may supporting evidence po siya na magpapatunay na totoo ang kanyang sinasabi. Kagaya ng conversation. Diba? Oo. Kasi pag regarding sa rally na yan, sa gaganapin sa November 30, na napanood ko yung sinabi ni Mr. President Bongbong Marcos, hindi daw siya nababahala sa gagawing rally sa November 30 kasi naiintindihan niya po ang hinain ng taong bayan. Nababahala daw siya sa mga magrarally na gagawa ng kaguluhan. O doon siya nababahala. Pero dito sa rally na corruption, anti-corruption, hindi po siya nababahala. Nababahala siya sa gagawa ng mga kaguluhan. Ayon kay Mr. President Bongbong Marcos. Yun po yung napanood ko. Sa bagay, tayo naman ay sasama din sa trillion piso march sa November 30. No? Ang panawagan po natin ay panagutin itong mga di umanong sangkot, pero never po tayo sasama sa mga nanawagan ng Marcos resign. Ang sa atin po ang pananagutan lamang, di ba? Excuse me, pero yung Marcos resign na yan, hindi po ako sasama diyan. Oo, di ba? Mga DDS lang ang nagsisigaw ng Marcos resign, di ba? So yan po mga ka-action ang part 2 ni Ate Girl, no? Sana ho ma-invite siya, no, para makuna ng statement ba itong sinasabi ni Ate Girl, no? So, yan lang ho mga ka-action. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.